Sa pakiramdam ko, hindi talaga nila nauunawaan ang pinagsasabing ng mga Kastila dahil paano nga ba nila ito maintindihan? Ang baba ng dekalidad ng edukasyon doon sa bayan ng San Diego. Biruin mo, ang kanilang mga paaralan ay katabi lamang ng simbahan at ang inaaral lamang nila ay relisyon. Paano nga naman sila makakapaglunduyan kung ang pinag-aaralan nilang lugar ay maliit at malimit? Higit pa roon, paano sila matututo kung panay pagsasaulo ang pamamaraan ng pagkatuto at pagpalo sa pilit na hindi matuto? Isa pang kapansin-pansin ay ang kawalan ng kapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay ang mga tinatalakay nilang mga asignatura. Mabuti na lang, may mga taong katulad ni Crisostomo Ibarra na may kabutihang loob na nais magpatayo ng paaralan na nais mapaangat ang dekalidad ng edukasyon sa lugar na yon at matulungan ang mga kabataan sa San Diego. Isang layunin na kung tutusin mo ay makakabuti naman at magdadala ng kabutihan sa bayan ng San Diego. Ngunit, naging usap-usapan din na sa bayan na lumalaki na ang galit ng mga taga-simbahan sa kay Crisostomo Ibarra. At dumarami na rin ang kanyang mga lihim na kaaway. Tulad na lamang ng aksidente na nangyari sa pagbabasbas ng panunukalang bato. Isang taong naninilaw ang napaslang sa pagkahulog ng bato. Sa tingin ko, nais ng aksidente iyon na mapaslang si Ibarra. Isa nga ba itong talagang aksidente o talagang ninais at pinlanong mangyari? Ano nga bang katotohanan niya? Ito nga ba ang relihiyon sa bayan ng San Diego? Talaga nga bang malakas at labis ang pananampalataya ng mga tao doon na nagbabayad pa sila ng malaking halaga para lang sa relihiyon? O tila nagiging mangmang sila at sunod-sunuran lamang sa sinasabi ng mga praile tulad ni Padre Damaso na kung tutusin mo, hindi naman ginagawa ang mga tinuturo niyang asal? Talaga nga bang makadiyos at makarelihiyon ang mga tao ng San Diego? O sila ay mga utu-utu lamang at sunod na lang na sunod sa mga pinagsasabi ng mga mas makapangyarihan sa kanila? Alam ba talaga nila ang kadahilanan ng ginagawa nila? O ginagawa lang nila ito dahil pilit na ipinagagawa sa kanila? Ano nga ba ang katotohanan? Go! Naranasan kong makinig ng sermon sa misa tuwing linggo dito sa San Diego sa pamumuno ni Padre Damaso. Napatunga nga ako sa pagbayad ko ng 200 piso para lamang makarinig ako ng sermon niya. Maliban pa doon, katawa-tawa rin ang mga taong masarap ang tulog habang nagmimisa na akala mo ay nasa sariling pamamahay sila. Bukod pa doon, makikita mo ang mga taong may iba-ibang ginagawa dahil hindi naman talaga nila naiintindihan ang pinagsasabi ni Padre Damaso. Tuloy, napaisip ako kung ano pa ang kadahilanan kung bakit pumupunta pa ang mga taong ito sa simbahan tuwing linggo upang magsimba kung hindi naman nila naiintindihan at naunawaan ang pinakikinggan nila. Ang talagang nakakaakit ng atensyon sa pangyayaring iyon ay ang pamamaraan ni Padre Damaso sa kanyang pagsermon. Aba, napakahaba nga naman at umabot ng mahigit 1 oras. Pati ako ay nainip sa haba ng kanyang sermon. 1 oras ng pagsisermon at pagsuway sa mga tao. Isang sermon na nais pagalitan at pagsabihan ang mga taong nakikinig. Di ba ang sermon ay karapat-dapat may paliwanag ang nais iparating ng Panginoon sa mga tao batay sa kanyang mga salita? Ang sermon ni Damaso ay tila naging isang tatay na pinapagalitan at pinagsasabihan ng kanyang anak. Bukod pa roon, napansin ko rin na ang mga ganitong sermon ay nagiging ugat pa ng maling pagtuturo ukol sa kung paano unawain at patunguan ang salita ng Diyos. 7-8 Iilan lamang iyan sa mga naranasan ko sa pamamalagi ko sa bayan ng San Diego. At batay sa mga karanasan kong iyon, isa lang ang malinaw. Ang mga tao dito, at pati na rin ang bayang ito,
sa unang sulyap ay normal at mapayapa, ngunit sa patuloy na pagmamasid ay makikita at may palulutang ang tunay na papel ng mga institusyon tulad na lamang ng simbahan at ang mga di kanais-nais na epektong itinatanim nito sa mga tao dahil na rin sa kanilang kapangyarihan at kayamanan. At gayon din ang dekalidad at pagiging praktikal ng iba't ibang sektor tulad na lamang ng edukasyon.